Siya na lang yung nag-iisang pamilya ko. Gusto niyong ipalaglag ko to, pero ayoko. Gusto niya sana makapag-abroad ako. Gusto kong panindigan to. Ayoko lumayo sa'yo. Jenny, magpahinga ka muna, okay? Mamaya natin pag-usapan to ulit. Ha? Jenny, saka muna ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan mo panindigan niya. Hindi ko kaya panindigan. Hindi ko kaya. Clara, ano nangyari sa'yo? May pugot! Anong oras na? Di pa rin dumaong si Nadok. Nagkaabirya yata sila. Minakahan ni kamatayan si Jenny. Kailangan subugin natin yung damit niya. Lahat ng gamit niya, wala tayong ititira para matanggal yung signos na to. Manang, hindi totoo ang pugot. Hindi yan makakatulong sa paggaling ni Jenny. May stress lang siya lalo. George, Kaya kung pwede, tigilan niyo na yan. George, maniwala ka lang ngayon. Desisyon na si George. Kailangan natin doktor na yun. Jenny, I'm sorry. Sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo noon. At kung may galit ka, sana patawarin mo na ako. Pero si Grace, sana wag naman siyang madamay. Wala naman siyang kinilaman dito eh. Please, Jenny, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Jenny. I'm sorry. I'm sorry. Nauulit ang lahat. Anong kailangan kong gawin, Manang? Bantayan natin siya. Para siguradong walang mangyaring masama sa kanya. At bukas na bukas, kapag may liwanag na, dali natin siya sa pari para mabasbasan. Sige. Pero George, hinahamon kang sabihin ang katotohanan ng nakaraan. Kahit gaano pa kabigat ito. Para maibsan ang galit ng pugot. Ray, Manang Clara, I'm sorry. I'm sorry dahil nadamay kayo dito. Hayaan niyo na ako na mag-ayos na itong lahat. Anak,
Wala kang dapat alalahanin sa amin. Andito ako kasama na ng manang mo. Maski ano ang mangyari. Sana masabi mo na ang lahat sa kanya. Hindi dahil natatakot ka kung anong pwedeng mangyari, kundi dahil humihingi ka talaga ng tunay na kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo.